Dalawang newly elected barangay officials patay matapos pagbabarilin sa Panabo City sa Davao del Norte at Antipas, Cotabato. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dikitan lang og pidik motor. Mao ni among bagong kapitan. Hindi na umabot pa sa oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal sa barangay nitong Miyerkules ang newly elected barangay captain sa barangay Dato Abdul Dadia sa Panabo City sa Davao del Norte na si Paul Albert Sakian matapos siyang pagbabarilin sa nasabing barangay alas 3 Martes ng hapon. Ayon sa ilang residente, nakarinig na lang sila ng dalawang magkakasunod na putok ng baril ng mga sandaling iyon. Makikita sa video na duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan si Sakian matapos itong magtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo. Base sa investigasyon ng Panabo City Police, galing siya dito sa area ng New Visayas. Pauwi na siya sa kanyang residence dito rin sa Dato Abdul. Then upon reaching yung place of incident, he was fired upon by two unidentified male person. Yun yung naging dahilan kung bakit bumangga siya doon kung makita niya yung waiting shed. Agad namang tumakas ang mga sospek. Wag ko'y problema ng bata na. Si Lord na lang bahala sa ila. Tapok mi diri na ni udto pa mi. Unya pagka kuan nag-storya. Dira siya sa mong likod. Nagpadala naman ng LGU ng letter request sa kapulisan para sa pagbuo ng Special Investigation Task Group. Nananawagan kami sa mga kababayan natin, lalo sa taga Panabo, kung mayroon silang nakita or may alam sila patungkol sa nangyari. Humihingi kami ng tulong sa inyo para sa mabilis na ikalulutas ng kasong ito. Samantala, patay din ang newly elected barangay kagawad sa barangay Dolores sa bayan ng Antipas, Cotabato na si Edmar Perero matapos siyang pagbabarilin Miyerkules ng umaga. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril at pagtukoy sa pagkakilanlan ng sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News.